Ako, mahilig ako sa baril. Ang dami ko talagang baril. At yung mga baril na yon, hindi po totoo na walang mga MOMR. Noong panahon na yan, yan po ang uso. Mission order, tsaka memorandum receipt. Naano tayo ng pulis, nakita nila yung mga baril, may media. Balik tayo sa appeal ni Robin regarding sa conviction ng RTC on illegal possession of firearms. Unang defense ni Robin, illegal ang nangyaring pag-aresto. At dahil illegal ang pag-aresto, ang mga nakuha sa kanyang ebidensya gaya ng mga baril ay hindi dapat tanggapin ayon sa exclusionary rule. Ikalawa, siya daw ay confidential agent na authorized under a mission order at memorandum receipt para magdala ng firearms. Ikatlo, ang penalty daw ng illegal possession ay sobra-sobra o excessive at labag ayon sa Constitution. Ayon sa Supreme Court, hindi porket walang warrant of arrest, illegal na ang nangyaring pag-aresto. Ang warrantless arrest ay valid under 3 instances ayon sa Section 5 ng Rules of Court. Sa requirement ng paragraph A o yung in flagrante delicto, ang inaaresto ay dapat nakagawa ng krimen o gumagawa ng krimen o di kaya ay nag-a-attempt gumawa ng krimen. Ikalawa, ang krimen ay in the presence ng arresting officer o ng private person. Sa kasong ito, sabi ng Supreme Court, nangyari ang hit and run sa presence ni Enrique, isang private person, na gustong maaresto ang bumangga. Ang presence na tinutukoy sa batas, hindi limited sa nakita, kundi pati yung narinig gaya ng langit-ngit o screeching sound na dulot ng biglang pagtigil ng sasakyan na siya namang narinig ni Enrique. At doon nga niya nakita ang isang nakahigang nagtitinda ng balot. Sabi ni Robin, illegal ang arrest dahil wala ang umaaresto sa area kung saan nangyari ang hit and run. Nandun ang mga pulis sa Abacan Bridge. Sabi ni Supreme Court, ang paghingi ng tulong ni Enrique sa mga pulis kahit wala ang nasabi mga pulis doon sa area ng hit and run was the most prudent action o yung pinakatamang gawin ni Enrique kaysa kwelyuhan niya mismo si Robin. Dahil ang mga pulis ang mas trained at ready sa mga ganyang pag-aresto. Lalo na at pwedeng manlaban si Robin at si Enrique ay maaaring hindi trained sa mga ganyang bagay. Sabi pa ng Supreme Court, ang forcible stop na ginawa ng mga pulis gaya ng pag-intercept kahit walang warrant ay valid. Sa mga ganitong sitwasyon, may tumatakas na suspect, maulan, tumatakbong sasakyan, gabi, kailangan mabilis ang aksyon. Therefore, kahit walang warrant, valid siya. Pasok din sa in flagrante delicto dahil nang siya ay pahintuin sa Abacan Bridge, nagko-commit siya ng crime of illegal possession of firearms sa presence ng mga pulis. Pasok din sa paragraph B ang warrantless arrest kay Robin dahil kakakomit lang niya ng krimen, walang supervening event or considerable lapse of time between the hit and run at doon sa actual apprehension. Nakita mismo ng mga pulis ang mabilis na takbo ng Pajero, ang plate number na binigay ni Enrique at yung hood at railing na may dent sa sasakyan ni Robin. Ang mga bagay na yan ay personal na nakita ng mga pulis at ayon sa batas, ang kailangan ay probable cause based on personal knowledge ng arresting officer. Hindi lang basta hearsay o unreliable na information. Therefore, valid ang pag-aresto sa kanya. Sabi pa ng Supreme Court, kung may objection si Robin sa legality na nangyaring pag-aresto, ginagawa yan before siya mag-enter ng kanyang plea sa pamamagitan ng motion to quash. Kung kanina ang pinag-uusapan ay yung mga valid instances kung walang warrant of arrest, ngayon ay yung mga valid instances kung walang search warrant. May 5 instances para masabing ang isang warrantless search ay valid. Para masabing may plain view, dapat meron munang prior valid intrusion dahil sa isang warrantless arrest. Ang intrusion dapat based sa valid warrantless arrest. Pangalawa, na-discover siya inadvertently o aksidente o hindi intentional na nakita. Pangatlo, dapat immediately apparent o kita na siya agad. Pang-apat, makukuha mo siya agad nang hindi kailangan ng further search o karagdagang paghahanap o hindi ka na kailangan maghalungkat. Pasok sa plain view dahil na-discover ng mga pulis ang revolver at magazine nang itaas ni Robin ang mga kamay niya.
Gayon din ang M16 na nakalagay lang sa driver's seat. Tungkol naman sa Beretta pistol at sa black bag na may iba't ibang klase ng magazine, voluntary niyang sinurrender sa pulis. Ang act na yan ni Robin, ayon sa Supreme Court, ay waiver ng kanyang right against search and seizure. Pero kung halimbawa hinalungkat ng mga pulis ang sasakyan bago nakita ang mga baril, valid pa rin. Dahil sa search incidental to a lawful arrest, dapat magkaroon muna ng lawful arrest at pag may lawful arrest na, gagawa ng protective search ang mga pulis sa compartment at containers sa sasakyan within the grabbing distance ng nahuling tao. So, number 1, dapat ang hinahanap na item ay within the custody or area na kontrolado ng inaaresto. Number 2, dapat kasabay o contemporaneous ang pag-aresto at yung pag-search. Pasok pa rin sa tinatawag na search of a moving vehicle. Sa ganitong instance, dapat ang mga officers na nagkakandak ng search ay may probable cause before mangyari yung search na yung motorista o laman ng sasakyan ay may mga instruments na gamit sa isang krimen. Sa kasong ito, may probable cause sa mga officers bago ang nangyaring search sa sasakyan. Sabi ni Robin, hindi siya dapat makonvict dahil ayon sa batas ng panahon na yan, Presidential Decree 1866, siya ay isang appointed civilian agent na authorized para mag-possess at magdala ng baril. Pinakita niya ang mission order and memorandum receipt na issued ni PNP Superintendent Rogelio Gumtang. Sabi ng Supreme Court, suspicious o kahina-hinala ang pag-issue ng mission order and memorandum receipts. Ang mga ito ay mere afterthought lang or naisip na lang ni Robin after niyang mahuli. Ang papeles na ito na prepare lang after mahuli ni Robin. Hindi maipakita ni Robin ang mga dokumentong ito kahit na binigyan siya ng maraming oras. Sabi ng Supreme Court, pwede naman niyang i-present ang mga ito kahit during preliminary investigation. Kahit hindi na during the time na inaresto siya. Kahit doon sa mga sinabmit sa korte, gaya ng demurrer to evidence, initial presentation ng mga ebidensya, hindi inilagay or ipinakita ang mission order and memorandum receipts. Yung excuses ni Robin na yan ay gamit niya sa shooting, yan ay pagmamayari ng Presidential Security Group or PSG or naiwan niya sa bahay yung mission order and memorandum receipts showed na irregular ang pagkaka-issue ng mission order and memorandum receipts. Sabi ng Supreme Court, an accused claiming innocence would grab the earliest opportunity to present the mission order and memorandum receipt to save himself from long and agonizing public trial. Hindi rin authentic ang nasabing papeles dahil sa dami ng irregularity. Dininay ni Police Superintendent Durendes yung kanyang pirma sa likod ng mission order at sinabing hindi siya nag-authorize ng kahit sino para pumirma on his behalf. Pangalawa, unit commander at chief of police lang ang pwedeng mag-issue ng mission order. Si PNP Superintendent Rogelio Gumtang ay isang deputy commander lamang. Ang memorandum receipt naman, walang certification from the corresponding responsible supply officer. Isa pa, ang pangalan ni Robin Padilla, wala rin sa plantilla of non-uniform personnel or sa listahan ng mga civilian agents or employees ng PNP na magja-justify sana sa pag-i-issue ng mission order. Ang pagiging fabricated ng mission order ay pinatutunayan ng certification galing sa Chief of the Records Branch of the Firearms and Explosives Office ng PNP na nagsasabing hindi nakaregistered at hindi lisensyado sa pangalan ni Robin ang mga nakuhang firearms. Pero kahit wala ang certification coming from PNP Firearms and Explosives Office, ang M16 rifle at kahit anong short firearm other than 38mm caliber pistol ay hindi maaaring lisensyahan para sa isang civilian. Tukol sa kanyang depensa na ang penalty ng batas ay excessive para sa simpleng possession ng baril, ang sagot ng Supreme Court, duty ng korte na i-apply ang batas. Yung Constitution ban against cruel punishments ay hindi tumutukoy sa extent ng punishment kundi sa nature ng punishment. Ang nagdedetermine kung cruel ang isang punishment ay depende sa nature. In this case, ang nature ng punishment ay imprisonment. Hindi yan bigte, hindi yan susunugin. Ang imprisonment pwedeng maging harsh, but hindi siya masasabing cruel at hindi labag sa Constitution ang penalty of imprisonment. Isa pa, ang mga korte hindi concerned sa wisdom o morality ng batas. Yan ay within sa exclusive power ng Congress na gumagawa ng batas at ng Chief Executive na nag-veto ng batas. Ang function ng mga korte ay mag-interpret at i-apply ang batas. Kaya sa kasong ito, si Robin Padilla ay nahatulan ng 10 years and 1 day minimum to 18 years, 8 months, and 1 day as maximum.
For more videos like this, please like, follow, and share. Thank you.